Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so good morning po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa, straight to the point. Medyo basta may manawag aning ato ang laptop atong gamiton, mahinay mo gud diretso ang volume sa to sa ning gaan og kuan ning atong sample this. Wala man nga to ang sounds. Okay bro, okay na. So salamat kayo si Arjon Estrada at sa tanan nga nag-view aning atong live. Good morning po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga naabot sa ating programa, straight to the point. Ngayon ay ating pag-uusapan mga kapatid ang naturang debate na nangyari sa punto por punto. Hindi na lang ako nag-live dito dahil hindi siya talagang wala siyang voice na ma-record yung kalaban natin, hindi siya ma-adapt dito sa ating audio. And besides, yung cellphone na ginagamit natin pang live ay hindi siya yung iba yung jack niya sa in terms of headset, so hindi natin siya pwedeng may connect dito sa ating device unless gagamitin ng ganito. So gumagamit ako ng ganito, problemado pa rin kasi putol-putol yung audio ko at sa mga nanood sa atin, magandang umaga po sa ating lahat. At good morning from Davao. Huwag kalimutang mag-share si Inji. Unsa may tinuod pa nga mo? Dapat si Cesar mianong buta-unta ang magkadebate ni mo bro kay ambog kayo. Actually, nakita ko na yung performance ni Miano. So, kung ayaw niya sa online, gusto niya personal. At alam mo naman na mas gaganahan tayo sa personal din. Mas gaganahan din tayo sa online. Kasi kayo makapanood. Pero ayaw niya sa online eh. Wala tayong magawa. Mas ayos yung online kasi sa palagay ko upo lang siya sa bahay niya. Wala na siyang problemahin pa. Dahil bulag hindi siya pwedeng makakita, baka naman kung ano. So dito tayo sa isang komentaryo mga kapatid ng isang mangangaral sa Jehovah's Witnesses. Alam nyo ang history sa debating ito. Matagal na akong nag-propose sa kanya ng debate ito. So ang debating ito ay hindi niya kinagat dahil sa kadahilanan niya na mag-aral pa daw siya at pinagbabawalan siyang debate. So nagrespeto naman tayo kasi di ko alam kung anong pinag-aralan niya, anong klaseng kung sinabi niya. Sa tagal ba naman ng buwan, I think mga isang taon na siguro kalahati yung nakalipas, na kinagat niya yung offer ko, bigla siya nag-chat na magkikipagdebate daw siya. So
So eksakto naman dahil alam nyo kung bakit ko ito siya nahamon ng debate dahil atat na atat siyang nagla-live sa kanyang mga Facebook. Dalawa account dito isa daw nasira. So tinira niya Biblia, hindi Katolikong may gawa. Tinira pa niya yung mga payag ni Father Darwin with regards about canonization. So kaya nagawa kong hamunin siya. Ito, hinamon ko siya ng debate, suklan ako siya debate. Dili siya, kadagan siya mga rason. Karon ang sukol man, muni resulta. Ito po ang resulta since Tagalog yung debate natin ngayon. Kasi ayaw niya ng Bisaya man yun, pero hindi siya gusto lang niya Tagalog. Okay. Karon ato ning binisayon. Sabagay sa mga nanonood, mostly Tagalog, may Bisaya, pero sa mga si Brother Ronelio Rafael, good morning. Sa yung mga yung mga nanood sa atin kagabi, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta na rin sa ating debate. So, ang isyo, patutunayan na ang Roman Catholic Church ay siyang may tatag, ang siyang nag-compile sa Biblia at nagkanon at siyang may-ari mismo. Siyang may-ari mismo. Ngayon, ang kanyang presentasyon, napunta naman siya sa kung kailan natapos. Wala tayong pakialam kung natapos ang Biblia i-compile kahapon, natapos kaninang umaga, hindi na yan issue. Yan nga nagkuhan ako tawag nito, nag-objection ako. At sabi niya, kailan natapos ni Pope Damaso ang pag-compile sa Biblia? Hindi na yan issue. Kung natapos niya kahapon, wala tayong pakialam. Ang simpleng subject dito prove na talagang Katoliko ba ang may compile sa Biblia at talagang may-ari sa Biblia. Ito. Napunta naman siya, kailan ba pinangalanan sa, kasi nabanggit ko naman po yung kailan lumabas itong term na Biblia. So, tinira niya ng husto. Bakit mayroon ng Biblia na nabanggit do sa ito? Akala niya siguro wala tayong mga translation ganun. Meron tayong mga translation ganun. Yan sa Danyo Greek English Interlineal, yung binanggit niya na watching from Iligan City, si Aragon, yung binanggit niya na tawag ditong may sa Grego Biblia. Bakit daw mayroon ng Biblia? Natural kasi protestante po ito. Pag sinabi ng mga protestante New Testament, Biblia na ay para sa kanila. Pag nakabasa ng scripture, pinalitan nilang Biblia. Kaya mayroon din silang salin na Grego na pinalit nila ang yung salitang scripture into Bible. Hindi nila alam ang history niyan. Alam nyo, hindi Katoliko to. Pagka walang imprimatur, tingnan ninyo. United Bible Societies with Revised Edition. Translator nito si Robert K. Brown, Philip W. Comfort. Editor si Douglas Jonathan. Nakita ninyo? Bryant. Meron ditong nakalagay Tyndale House Publisher. Na-publish pala ito kay Tyndale. Si Tyndale, siya siyang nag-publish ng Living Bible. Na Living Bible ba yan? Tingnan ko muna sa record natin dito kung Living Bible ba ang saan na ba yung libro natin dito na yung Bible Almanac. Ayan. Tignan natin ang tawag nito, yung Living Bible, kung kailan meron Living Bible, mababasa din yan na term Bible. Yan, Living Bible, dahil popular
Bible was Kenneth Taylor, who established publishing company Tyndale House. O yan. So, tawag nitong hindi siya magkakatakas sa ating topic. Imbes na compilation at canonization yung pinag-uusapan, napunta naman siya doon sa mga translation. Kailan na-translate yung Latina, o kailan na-translate yung Kwan. Ay nako. So talagang iba ang Kwan, ano? Iba ang tawag nito. Yung presentation, naguguluhan ako sa presentation niya. At sinabi pa na ang Pentateuch ay Biblia na daw. Ay! Perting kubriha kayo sa panabot, ha? O sa Tagalog pa ni mahirap o talagang yung kanyang pag-unawa is wala talaga. Kailan ba naging Biblia yung Pentateuch? Ay! Ito, ha? In-screenshot ko galing cellphone kasi bawal tayong magbasa sa cellphone, nakagamit tayo for zoom in. So dito mayroon pang mga nasali pa itong mga oras, kailan to na screenshot, ilan na yung bar ng cellphone natin dahil ni-screenshot ko to sa nag-research talaga ako sa Google, screenshot ko na yung mga result galing Wikipedia. At pinasa ko sa Messenger, print out ko. Ayan, ito na yung lumabas. Wikipedia, basahin natin to kasi mostly pag nalubat yung cellphone natin, mayroon tayong mga dokumento. Pinails ko to. Pope Damasus the First. Wikipedia, ha. Ayan, Wikipedia. Kita ninyo sa camera, ilapit natin to. Ayan, Wikipedia yan. Mayroon pang mga bar sa cellphone ko sa taas na nakuha. Pope Damasus the First. December 384, known as Damasus of Rome, was Bishop of Rome from October 366 to his death. He presided over the Council of Rome of 382 that determined the canon or official list of sacred scripture. So ano to? Siya ang may dahilan kung bakit mayroon tayong Genesis na nababasa hanggang sa Revelasyon. Dahil ang simbahang Katolika, hindi nyo maikaila, kahit baliktarin nyo pa yung history at babasahin nyo ng maigi, talagang simbahang Katoliko ang nag-decide na ito lamang pong libro, ito ang pwede nating isali at gawing Biblia. Pinaghirapan natin yung ikanon, ang Biblia. Pinaghirapan natin na ang Biblia ay ikanon. At hindi yung mga saksing Jehovah ang naghihirap sa Biblia na makanon. Sabi pa niya, mali daw ang sinasabing kung walang Katoliko, walang Biblia. Mali ko, no. Actually, mayroon akong mga pahayag na nasulat galing sa kanya nung nagdidebate kami. Makuha nito kahit ano pang gagawin nyo po, nyo mababago ang nasusulat sa katotohanan. 3:16, Daniel 2, nako, yung pag-uunawa mo sa mga Daniel, wag mong itulad kay Felix Manalo yan, hula-hula yung kanyang ginagawa. Ay! Yung Daniel 7:25 nga, natalo si Daig dyan. Wala kahit church father, wala kahit Bible scholar na nagsasabing little horn is mga papase yung sinasabi ninyo. Ay! Marami ako dito, may mga Protestant pa akong translation yung mga Bible commentary Protestant na yung Daniel 7:25 yung tinutukoy sa little horn si Antiochus Epiphanes. Nasaan na yung mga Roman Catholic Church na sinasabi ninyo? Oy, 2 Timothy 3:16, scripture yan. Kaya nga nagpalabas ang mga Protestante na Living Translation, yung scripture pinalitan nila ng Biblia, term Bible. The whole Bible was inspired by God. Di ba yung banggit sa Living Translation? At natural, kasi sinundan pala ni Ma'am tong ginamit natin. Di ko nalang ginamit tong
librong pare ng Anglican. O yan, paring Anglican, no? Si tawag nito. Sino ba itong author sa kuan? O, si John Barton. O, yan o, A History of the Bible. Hindi ko na lang to ginamit dahil dito naglalaman talaga ng apokripa na hindi man lang nila kahit matanggal. Ha? So, hindi naman isyo kung kasali ba ang apokripa sa Biblia o hindi. Ang isyo, who compiled the Bible? Yan ang isyo. Ngayon, tinanong ko siya, anong relihiyon ang nag-compile sa Biblia? Wala ngang nailatag. Kung wala kang mailatag, ibig sabihin, kahit ano pang paliwanag mo, mali talaga at hindi ka makapanalo sa larangan ng debate. Hindi mo magugiba yung stand ko. Mayroon pala siya dito, I think siguro mga PDF yung hawak niya, The Origin of the Bible, newly update. Sinundan pala niya, ito, page 3. The earliest Christian use of the Biblia, the books. Kaya nga, hindi niya naunawaan eh. Ibig sabihin, the books. And, kailan nila ginamit to? 150 AD. Na-compile ni Pope Damasus ang Biblia, Brad. Huli na, batay dito sa, unang tanong niya. Sa 3 ito, bakit meron nang ginamit ang mga unang Kristiyano na Biblia? O now, use of the Biblia? Sabihin, meron ng Biblia. Ang tanong, tama ba ang pag-unawa niya? Hindi tama. Tama ang binasa, pero hindi tama ang pag-unawa. And remember, hindi po ito Katoliko. Protestant po ito. Natural, sasabihin ng mga Protestante, kahit books, ipalalabas nila na yung termino na yan, Biblia na yan. Pero hindi nila alam na batay sa mga kasaysayan na even yung mga Bible scholar ay alam na pinakauna talagang ginamit ang salita ni tawag nito ni St. John Chrysostom. Siya po yung unang gumagamit ng terminong ta Biblia. Ibig sabihin to describe both the Old and New Testament. Wikipedia yan. Oh. Na-record ko pa yan, oh. Alam nyo, kasi mahilig ako pagka-online, mahilig ako mag-compile ng mga dokumento. Oh, kasi mahirap na pag sa cellphone lang. Kaya lahat ng mga na-screenshot natin sa Google, compile agad, gawa natin ng bookbind yan. Dahil pag mag-lecture ako sa mga areang hindi pwedeng magka-open ng internet, mayroon tayong batayan. Oh, nakita nyo? So pag sinabi, yan. Alam niya pala, the word Bible is derived through Latin from the Greek word ta Biblia. Greek word Biblia, books, especially the book that are acknowledged as canonical by Christian Church. Yan. Christian Church ba kayo? Na kayo yung pwedeng mag-acknowledge? Christian Church ba ang mga Jehovah's Witnesses? Ano ang pananampalataya ng mga Jehovah's Witnesses? Hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Ngayon, hindi pala naniniwala na Diyos si Kristo. So, ano ngayon? Anong kwan? Okay. Hindi kayo naniniwala na Diyos si Kristo, ay tignan natin tong dictionary. Kasi alam nyo, nag-aral din ito sila ng mga bigating paralan. So, hindi natin masasabi na iitsapuira nila itong mga dictionary. Ang non-sectarian po ito dahil New Webster Dictionary ang ito. Ang sabi, sa pahina 69, Christianity, the religion of those who accept Jesus Christ as God incarnate. Ang relihiyon na tumatanggap na si Kristo ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Paano mga saksing Jehovah naging Kristyanismo? Hindi kayo naniniwala na si Kristo Diyos? So you are not a real Christian. Ano kayo? Kung hindi kayo real Kristiyano, ano yung mga saksing Jehovah, Brad? Kaya tignan niya tuloy. Natamimi siya. Sinabi niya, mag-aral ng history. Sige, history ang gusto mong ihamon sa amin?
Anong sabi ng history? New Book Knowledge Encyclopedia this coming Sunday. Ano ang malaking kapistahan yan? Birthday po ng ating simbahan. Ilang taon na tayo? Almost 2,000 years ago. Dito po sa ating The New Book Knowledge Encyclopedia. Oh. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kita nyo? Oh. This church, tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, ano ang mga saksing Jehovah? Jehovah's Witnesses. Also Rosalite Kulto, founded by Rosel Tassel. Kulto kayo. O anong kulto dito? O nilarawan sa, hindi to basta-basta. Dahil Dictionary of Christianity po ito. Binasa natin. O, basahin natin yung kulto. Cult. Tinan nyo tuloy. So may gi-enter ni mo di. Tagam. Yeah. Deviant and heretical pseudo-religious group. Cults may originate either within the host of Christian society as number 1, Jehovah's Witnesses. Panguna kayo sa listahan. Hindi ko na lang binasa tong Watchtower nila, kapal na libro dito. Wala naman tayong kwan. So shout out muna tayo, Father of God. Okay yun si Maricel, hindi niya tanggapin ang katotohanan kung ano ang totoo. Kulang lang ang kaalaman ni Maricel, dapat siya mag-research. Mahayong buntag bro, Eugene Gapo, God bless si Saulo Danila. A person who translate Greek into English word. Delphine Rabago. Now, dito tayo, magbasa tayo ng mga ibang komento sa kwan. Sa ating Facebook. Lang mag-ungot, magod mo ng kinanglantag kuan. Isa ka cellphone ng tani, isa ka monitor. Dali lang ha. Okay. What sounds bro? Naman. Kusog batag sounds. Good morning sa tanang Katoliko. Sige po watching from Iligan, si Altia Velasquez. Na may sounds kusog man. Basig sa imong cellphone na siya, walay kuan siguro no. Sigurado na may mga Roman Catholic Church bagakon unsa ni basaha gani ang san Good morning bro, gikan sa Cebu, lingaw kayo ko nimo. Si Aureliano si Bala sa may giintir aning mga saksing Jehovah go. Naibalaan ni noon nga kulto sila. So may mong gi-enter niya. Di man nato madinay kay Katoliko man dyan nagama anak. Kung naa man gali na kanon, may siya nga, na may na kanon brad. Sa Old Testament, katong giisip nilang Kristo, gikanon naman tos mga Hudyo. Ilaha na. Old Testament, di ba na Biblia? Kung na sila na kanon, gituuhan sa mga Hudyo nga guided by the Holy Spirit, ilaha na. Pero kitang mga Kristiyano, lahi man ato, lahi na ila. Kung gituuhan sa mga Hudyo nga maunang libro ha ilang dawaton, ilaha sana. Muna dili gid makabuot ang mga saksing Jehovah ana. Minsan na may lagi compile na hitabo. Old Testament, ang pangutan na Biblia day na, isa. Oh, Biblia na. Ay na. Nadire daghan pa ko na pa new International Version Dictionary of the Bible. Nagisgot nga ang New Testament mga Catholic letter. Uy. Mga Catholic letter, dili Jehovah's letter. Ay. Ano man na, tungod kay kasagaran sa mga New Testament, ang gasulat ana mga membros Roman Catholic Church. Kaya mo man ang simbahan gitukod ni Kristo. That is why, ang Oxford Companion to the Bible nga ni-address ato mga kamot, usa na nakapamaw bitaw ning donatay, The Catholic Epistle of St. James, The Catholic Epistle of St. Jude. Nasa tong Biblia nga una pang na
produce nga translation ang gitawag na to og Douay Rhyme version. Unya sumaaning the Oxford Companion to the Bible, New Testament, mga Catholic letters man. Unya nangutana si tawag aning ni ang Maricel og ang kana bang Old Testament mga Roman Catholic Church by nagsuwat ana dili. Kay wala pa may Romano Katoliko sa Old Testament. Hudyo pa man na diya. Oh. Ang New Testament diya na kay si Kristo may nagtukod ana. Karon ang pangutana ani kanang Old Testament nga naman na giapela sa simbahang Katoliko og compile. Mao nang Genesis to Revelation na porma ng gitawag Biblia Old og New. Kung old na di gina matawag Biblia. Kasi Pope Siricius may ngan ang nagbiblia. Tanawa ra ko nilain na tong source ariyo. Basahon na ko niya. Lain na tong source. Maning klaroho na to daan ba? Sa source nga akong gigamit dire. Homemade the Holy Bible. The History Fun Facts. O, yan o. Screenshot na lang na ako nigikan sa atong kwan, cellphone. Giprint na ko kay ibukbayin man nato na. Ayan, napanay mga kita niyo sa babaw dire o. Alas 12:44. Detalyado pa kay na ba? Yun na ilagay signal ang now, detalyado pa kay na. Ato ning basahon. Number 1, in 382 AD, Pope Saint Damasus preside over the Council of Rome that determined the canon, the official list of sacred scripture. So siya yung mao ni nabuot nga kanira i-appeal kana dili kato pwede kani dili. He chose the scripture which he divinely considered genuine, ordered, and divinity revealed. Mao na nga di gyud ka-deny ni mga laing sikta ang simbahang Katoliko ay naghago-hago ang nagkanon. Kung naay nagkanon ana sa Old Testament pa ilahara to, di pa to Biblia. Sos kasayon ana. Ikaduha, between 397 and 467 AD. Tanawa ha. Gigayran si Said by the Holy Spirit, translated the Holy Scripture for 30 years in cave in Bethlehem. It was called the Latin Vulgate. Tanawa muni atong timan-an ba. When Saint Jerome had finished his work, they presented to Pope Celsius, who called it Bible, which means a collection of book. Fun fact, maka inyong gusto. History in 2000 AD, Tertullian, a prolific early Christian writer, gave the term New Testament unto New Testament of the Holy Bible. Tertullian is also the oldest extant Latin writer to use the term Trinitas or Trinity. Munay timan-an na to na kay kasaysayan magkani ato Naon sa may giingon aning Biblia sa Saksing Jehovah tanawa ning inyong translation nay pahayag sila diring niingon paina 1982. Ang author at pinagmula ng Biblia ay siya ring tagapag-ingat nito. Nganong gaapil-apil man mo ana nga dili man na inyo ha? Nganong gaapil-apil mo anang Biblia nga di man na inyo ha? Kay bao mo ang mga Saksing Jehovah nana sila gitawag na tog Biblia nga the Watchtower Bible. Gipis out na nila ng translasyon na kay di mulaban nila. Nganong gipis out na Brad? Wala naman na gamita. Kay nakabutang dito si Kristo namatay sa cross dire kay namatay mastik. Tulo man ikabuok na anak ko dire Bisaya, English ug Tagalog. Maning klaroho na to daan ba? Nakuha nyo? So, diha na to makita mga igala kining ikalima na to nga Archbishop kanang pamutang anang mga gitawag kapitulos Biblia walay Saksing Jehovah ana nakabutang.
Labi na walay mga nakabutang diya nga mga pastor sa laing sikta niya. Ulaw-ulaw mo moingon mo nga Biblia kapitulo bersikulo. Sige mo panaot sa Santo Papas Katoliko niya, mga Katoliko kay gagamaan ng Biblia. Dapat ang buhaton unta ninyo muluhod. Muamin na mo simbahang Katoliko nga mo'y tag-iya niining Biblia. Straight to the point. Live. Ha? Ang Dios ang nag-decide na magkanon. Dios kuno'y ga-decide nga ikanon ang Biblia. Tama ba na? Dios ang decide ikanon? Ha? Oh, tama ba ni? Sayop man na. Nga naman, ang Dios ang sentro di ana sa Biblia. Kay naman yung mga pung dia. Wala dili pag na siya natotally nga lahat ng mga nasusulat sa loob ng Biblia ay galing salita ng Diyos. May salita ng demonyo, may salita ng mga propeta, may salita ng mga apostol, may salita ng mga pariseo, may mga salita ng ordinaryong tao. So hindi lahat. Sino ba ang nagpapakilala na itong Biblia ay mga naglalaman ng salita ng Diyos? Simbahang Katolika. So, paano nag-decide ang Diyos na siya yung mag-compile, siya yung magkanon? Saan nangyari? Sabi niya sa Israel daw. Napuntahan ba ng Diyos personal? Ang Israelita, ang taga-Israelita, nagpapakita ba ang Diyos personal? Uy, ako yung magkanon sa Biblia, ha? Kaya nga ang Diyos, may mga ginagamit siyang instrumento. Kung walang simbahang Katolika, may mababasa tayong Old Testament at New Testament? Wala. Ha? Siguro kung mayroon kayo basahin yung Tanak. Tanak may tawag sa mga Judaism, yung kanilang guwan. Sabi pa, ang Pentateuch daw is tawag nitong Biblia. Hindi niya siguro alam kung ano yung salitang Pentateuch. Oh. 'Di ba? Kasi tayong mga Katoliko, tayo po ang naghihirap talaga. Ito mga historical book. Tayo ang determine na ito yung pwede, yung mga four major prophets, mga didactic book, mga Pentateuch, ibig sabihin pag Pentateuch, 5 volumes of book. Oh, yung mga prophetic book. Oh, ano to yung Pentateuch? Yung Pentateuch, Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, 5 volumes of book. At hindi po yan si Moises ang nagsulat, ha. That is attributed to Moises, kasi siya yung bida, eh. Si Yads Yads Gasil gandang umaga, si Cha Urias. So ano tong mga tinatawag natin na historical book? Meron tayong 21 historical book. O yun yung Genesis hanggang Esther. O Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, Maghuhukom, Ruth, Samuel, Duhang Samuel, Unang Hari, Ikaduhang Hari, Kronikas, Ikaduhang Kronikas, Isdras, Nehemias, Esther. Pag sinabi nating didactic book, yan yung mga Job, Salmo, Panultihon, intended to teach, Tobit, Judith, Esther, Grego, Kaalam ni Solomon, Sirach, Ecclesiastes, awit sa mga awit. Bisaya to binasa kong Biblia. Kasi ayan that alam ni Kwan yan. Yung Isaiah hanggang kay Malakias, that is mga minor prophets. Meron ding mga 4 major prophets book. Si Daniel, yung mga prophetic book, 18 yan, eh. Di ba? Yan yung binanggit ko, mga propita, sulat ni propita. Mga prophetic book. Bakay sabihin ni Saksing Jehovah, si Ecclesiastes ay propita. Siguro, ano ba yan? Hindi ko maintindihan si Juan. Yung Saksing Jehovah, naguguluhan ako sa presentation niya. Imbes na kanonisasyon, napunta doon sa translation of the Bible, anong unang Tagalog na naiprinta.
Yan tuloy, banggit siya ng history din. Alam na natin na siya ay kulto. Watching from Sogod, Cebu. Ramon Sanchez at saka si Ron Lumdab. So, hindi ninyo yan maikaila na Katoliko talaga ang may-ari sa Biblia. Compilation, lilinawin natin ang sinabi ni Roy. Hindi ko na lang to Roy. Si Roy nakakatawa. Sang mga ngaralan sa Badista, i-vlog ko to mamaya. Ayan nyo, di ko nag-vlog kahapon dahil mayroon akong debate pa kayo makita ni ma'am. Dalawa ito sinabi ni Roy na ang Diyos ang nag-compile sa Biblia. Paano kaya ito kinumpile ng Diyos? Pero hindi na lang natin to at ang unang gumamit sa terminong Biblia ang Philippine Bible Society. Wala pang Philippine Bible Society, may binanggit na ng salitang Biblia. Ay nako Roy, ano ba yan Roy? O kahit nga yung translation Living Bible, binanggit na yan, mas una pa yan sa Philippine Bible Society. Yung kanilang Alpha and Omega, nagbanggit na ng Biblia, term Biblia. Uy, nako, kawawa talaga itong si Roy. No? Kung mayroong naka sa canon completed by 1st century, tama yan. Kasi yung mga kinanon ng mga Hudyo, hindi sa mga Kristyanismo. Wala, hindi naman natin yan yung sa mga tinatawag natin, si Roy Tundag yan, bubo palagi kong sinupalpal sa live niya. Kung nakapasok lang ako, hindi ako ma-update kung magla-live siya hindi ako follower sa kanyang Facebook page. Dahil in the first place, I don't follow the Facebook page of non-Catholic. Alam nyo, baka sabihin ng Panginoon, I don't want you to go to enter in heaven. Bakit, Lord? You are a followers of the page of Sabadista. Dili ka na ko ilangit kay followers man kang Bacalares day. Followers man kang Roy. Ang dami-daming pwede natin suportaan na mga Facebook page ng Katoliko. Bakit sa mga Sabadista pa tayo nag-follow? Para updated tayo sa kanilang mga live. Ganon. Ay, nako. Hindi ko naman siya ko. Kaya nga, i-inform nyo ako kung magla-live siya dahil pasukin natin yan. Dahil ako, di ko na lang to i-vlog itong mga sinasabi niya. At least meron tayong ebidensya na ito, i-kuan ko ito, isave ko ito. Baka mamaya gagawin ko ito ng vlog siguro. Sabi niya, Philippine Bible Society daw nagngalan ng Biblia. Hindi niya alam kung anong taon yung Philippine Bible Society. Before Philippine Bible Society, may binanggit na ang ating simbahan na ang nagngalan ng Biblia ay Santo Papa. Fun fact yan. Wala pang Philippine Bible Society nun. Sige mamaya nga po, i-follow up natin to live natin yan. Isasagutin natin si Roy. Play ko itong sinabi ni Roy mamaya nga po. Ito, nagko-komentaryo pa tayo sa isang saksing Jehovah. Watching from Dipolog, si Jerry Gargar, Damasing. Kandang umaga po sa inyo, brother. So, hindi ko isa-isa. Tama, kadongga po. Ano to? Jehovah's Witnesses was starting 1870 by Charles Taze Russell. Kaya nga, umiwas na si Paul Alimadyan sa relihiyon ninyo. At ikaw naman, nananatili kang uto-uto. Mga SD update imo live bro, follow pa, nakata followers pa. Si Kwan Ronald Abaw, ta-followers yan dito sa Kwan. So, ayan. Tabamo inyo bibi. Gandang umaga po sa inyo. So, mali ang talagang sinabi ng, alam nyo, may mga ebidensya ito. Hindi ko na lang to binasa. Yung oras kasi, Hollis Bible Handbook of Protestant. Sabi dito, alam nyo, marami pa tayong babasahin sana dito, binanggitin mga history about the Bible,
kailan na kanon, saan ito na-translate tong mga kwan. Is may binanggit dito ayan sa pahina 1075. Brad, unsa ang buti pasabot ni Kristo nga miingon si Maria nahurot na ang bino ug mitubag si Kristo, babae unsay labot ko kanimo? Yung pasabot anak, Brad, pagkadali lang, Brad, explain ako na, Brad, basa sa kuan the canon adopted by the Council of Carthage in 397. In 397 AD, the Council of Carthage formally established the New Testament canon by ratifying 27 books of the New Testament as we know it, expressing the already become unanimous judgment of the church, and accepted the book that was destined to become humanity's most precious heritage. 27 libro lang. 27 libro. Sino? Katoliko. Mga siksing Jehovah, hindi niya alam ito. Mga siksi ni Jehovah. Hindi niyo matanggal yan. Sa mga giingon na sobraan dagway inom si Kristos binom pito katadyaw iyang giinom. Kayang ginikanan gitawag naman yung babae. Naman siya tahod. Niingon naman siya, babae, ay kung buti sa kong gibuhat. Nahubog dagway itong tinaon si Kristo. Ito nang tinahon. Sa kultura sa mga Hudyo, ang term babae, taas kay na nila nga pagtahod. Kung baga sa tuwa na madam, taas pagyod nga pag-ila. O man na. Onya, nganong babae man ba, di man mama. Sa laing translations Biblia, babae. Kay gusto ni Kristo ipaila niya ang iyang inahan sa kadaghanan sa mga tao nga mauning babae sa 7:14 sa Isaias nga gipanag-an nga manganak og Emmanuel. Nya naaman sa The Clear Word Bible nga paraphrase nga gisuwat ni Jack J. Blanco, gigama ni Jack J. Blanco sa mga membro sa Seventh-day Adventist College din. Mother, I love you. Gilitok mo na ni Kristo, San Juan 2:4. Kanya na-address sa gitawag na to og recovery translation. Asa tong atong recovery translation? Recovery translation, New Testament breakthrough version. Niingon a San Juan 2:4. Jesus said to her, "What do I have to do with you, ma'am? My hour is not yet here yet." Ma'am ang giingon, dili babae, ma'am. So ato nang pinilusupohon pagtubag nga namang babae may gitawag, sobraan dagway inom nang wanay tahos ginikanan. Joke ra ha. Siniaw ra tong ato. Kasi ikat na sanis mga lain sikta tanawa ra gunis gapo. O siniaw ra gunang ato. Pero ang buot ipasabot ang babae dako nga pagtahod ba, dako nga pag-ila, dako nga paggalang sa mga Hudyo nga kultura. Antik note, Hudyo biya na silang Kristo. O di biya na mga Pinoy ha, di po na Amerikano. Nayabag nas daig bro kay si Bro Sok Fernandez na sad iyagi gusto ka debate. Panguan lagi nang kang daig lagi, pang rating ba? Usa may rating. Kay mura mang ambot og gatukod dagoy nagkaugalingon yang grupo-grupo sa ilang simbahan. Nya para mutaas iyang dungog, mutaas ang iyang rating, mo na resulta nga bisag kinsa nila iyang debatihon nga mga dagkong tais Katoliko para dungganon siya. It's either mapildi siya o kira at least na kay record dito ba nga masadmit nimo nga natubang gyud ako na sok og debate. Katong pag-adtuan niya sa Bohol kay si Padre yang puntarya, wa man siya kalos. Dali ka wala kay lagon sa theology. Ito man na nya og panalitan og nadayon gitong debate mao bitang naminghoy siya kay wa gid madayon ang debate perti niya ngak-ngak sa Facebook. Rason di man gid sa mailado silang simbahan og highlight nga si daig di man para kadunay kang ma-highlight ito sa inyong tapok og ikaw may ikaw may pirmi highlight og announce muna nga ingid sa daag mao bitaw tong naisa nga niingog ako bata-bata kun ni Sok tong yang gi-interview ba bata-bata kung Sok kay nga naman
basin dag mapunitan to silang simbahan. Uy, di ni basta-basta bata-bata sok ni atong sildoan ni. Dire. Magliman ka dire be, bata-bata sok di basta-basta ni, pero wa man mo kagat, wa man mo click ag iyang advertisement. Bad shot na noon sa siyang advertisement. Napuno pa siya bas dito sa Facebook. Muna ba, pang rating. So, bisag ako. Asa mo ko mo atubang anang mga Katoliko nga wa kayo kahibaw? Wa ko'y dungog, ana. Kita mo ni ma'am, gabi sa kong kadibate. Oh, nga malaking karangalan po na naharap niya ako sa debate. Dangal ang hinahanap ninyo. Dungog. Dako kayong kadungganan nga natubang nako siya debate. Na kay record dito sa imong biography da imong unsa pa na dihang imong profile nga nagatubang jud ko nimo. Mo bitaw na ni buhi sa istorya, walay labot ang saksi ni Jehova aning akong debate. Kay ug pag kinaon sa magkapalpak-palpak kas katarungan, di ra maligsan imuhang simbahan. Ang hinaw na kamura na kag Poncio Pilato ani. Ha? Nang hinaw na mura nagpunso Pilato, magpapunso Pilato di ay. Bisang pag moingon ka nga dili mandawit ang among simbahan ani, wa jud kalabutan mura kag iglesia ni Kristo ana. Ako po si Kuan, wala pong kinalaman ang iglesia ni Kristo sa ating pagtalakay. Sumra. The fact na daladala kas ngalan sa imong relihiyon, dawit gyapon na. Kay kun di nimo idawit ang imong relihiyon ana imong katarungan, buti pasabot, layas talaga sa kang planeta hagikan. Ano nagpasako pa magkana imong simbahan. Ga-promote ra na siyahang mga page. Aron dyan nang maila og samot ba? Ya, di man na mangingid sa katong mga sama aning kuan ni Brad Loloy Perez. Kaya di man ni dungganon social media. Wa man po ni live. Although Katoliko na, pero dili na dungganon nga, ingon nga, pareha na to nga kada adlaw gyud ang galive. O katong mga sikat ay kays larangan sa debate. Kani sila, di man kani dungganon larangan sa debate mo, nandigin nila atubangon. O, wa man sila dungog, ana. Atubang kang, wa man kay dungog, o. Kani si Chong Smith pakibot. Nag-live man pero tagsara man mag-live sa Facebook. O niya, og ako'y daig, atubangon ako na, wa ko'y dungog ani, kaya nga naman, di man na dungganon. Karon ayan na pong gihiritan si Sok Fernandez. Kaya nga naman, kani, the legend ko nis debate. Di, aron na akay record dito ba, nga nakatubang kag legendaring debaters Katoliko. Inig-introduce mo dito si mong pastor, inig-tapok-tapok na ana, pirmi kang mention dito sa ilang simbahan. Ha? Labi na nga sige kag dali og mga Katoliko. Sos Ginoo ko. Dayon sa may buhaton ana sa mga presidente sa inyong labaw simbahan, imbes nag-allowance na kag 7,000, mahimo nang 15,000 imong buwan. Ay kugihan kay ni manguwa to. Ha? Bakit walang mukha ang kadebate mo kagabi? Bawal daw sa kanya. Title pa lang bro. Nagwagi ka na. Cham Fernandez. Uy. Rio Sibal mo. Ambog pinakalit sa Bibliang Katoliko o Katikisim. Mingog malit og Katikisim di Catholic Church. Pag Katoliko na lang, oy, malit magaling ka na. Rating man na. Para ko ani naitabo saksing Jehova. Before magsugod ang debate, manghinaw din ba? Murag Poncio Pilato. Brada Ronnie Abaya. Dingon man siya nga walay labot ang saksing Jehova ani akong himuon karon. Unsa man ang inyong simbahan di ay? Nagwali mo. Mao na nga mo ingon sila nga walay labot. Kay the fact kung mapalpak ang ilahang mga pamahayag ani, awa di maligsan lang simbahan. Nakaroon og mga palpak. Unya giapil-apil nimo ang simbahan ninyo. Itiwalag mo jud kag. Okay ron tagmayon ka nga pamulitika maning ako so walay labot ang simbahang Katoliko ani. Kay kaning the church and the state is separate man ta.
So kung magisgot kag politika diha, politiko manira kas mga laing partido diha, imo hana, la yaw-yaw jud kag tinuod. Kato si Kuan, nahimo sa tong barangay, hapit ng eleksyon, magpapili na sa ayaw iapil na simbahan Katoliko ana, kay that's another version of story. Pero in terms of faith gani, magisgot ang pagtuo, apil gina imong simbahan diha. Kay kung walay labot ang imong simbahan, da imong simbahan wa gid na pulos imong pagtuo. Ay na insecure to bro, what my bro. Watching from Puerto Princesa City. God bless Norman Torrijos Cocinas. Kani panalitan na to. Di man ilado si Brad Loloy Pires Bumaya in terms of larangan sa debate kay di man itig apil-apil ani, pero mga followers na to nga kugihan mangument pa. O ya di sa ni ilado sa Facebook in terms of live kay di man ni mag-live. So ako'y daig, di man ako nasuklan. Sa may makuha na kong Loloy ani wa. Mura ra ingnon ra magana inyong grupo. Mura magkagway buot. Ay! Masukol magaanang wala dili ilado. So dito just mga kanabang ma-highlight ag tinuod ba? Matubang gyud. Kana bitang ingnon ta nga agrabe di gid basta-basta ni okay legendary gyud tubang ba? Ay! Exorcismong pare gyud tubang pag tawag aning ni ang pag prayer pa ang kanang gitawag og ka diagnostic prayer awanan so ugod nagkirig-kirig. Ay! Sugod nagkirig-kirig. Mo nang kuan. Good morning bro, si Wilfredo Finlock. Ay buntag na mo da. Muna kung magbalanse manggaling ta mga igala, ayaw panghinaw. Daghan tag ebidensya na pag ikaw mabasa diri about aning Biblia nga Katoliko gitagiya. O diya mingat siya nga, Jehovah's Witnesses, mga may nag-compile, ano yung Biblia agad? Ay, kung nanginaw na siya nga, wala may labot, ana ha, kay lahi man may nga Jehovah's Witnesses. Ay, yung paita, si Jake Salinas. Good morning bro, watching from Davao del Sur, God bless, salamat kayo. Payat kayo sa gidangatan, aning ma'am. Ay, Ngalingan pa siya nga ato mga libro way klaro, maswatoy klaro mo kay ngit-ngit pa sa likitran to imong live. Ay! Galan rin igawas dito sa kuan ba? Ay! Asa mang naong dagan kang request ipakitang nawa joy naong bisan nalag balhibos buhok. Ay! Ha? Wa koy naong bisan nalag balhibos buhok. Nya manganti pa nga kuno atong mga kuan way mga klaro. Unsay way mga klaro? Tanawa nang basa siya mga dokumento niya gabi wa pagid ging na unsay title, unsay page. Ay! Kato ba way klaro? Ha? Knight of Columbus si Tubib Al Swincha. Timpos project nya kay Port Degree naman ta. O bibat Jesus. Ay Ginoo ko. Mo na diha balanse ta pag-ayaw mga igala. Now, asar man eh. Okay. So unya mga igala, paluapan na to nig live katong ingon ni Roy nga ang gangalan kuno sa Biblia is tawag aning ni ang Philippine Bible Society kuno. Ay! Asar man ito muna ninyo Roy. Mura naman mo anig kuan. Pretty Marshall, good morning po sa lahat na mga kalakbay kapuntos. God bless you always. Sakto dyan bro ang rating ng ilaha pang musikat sikatology. Ano ramang guna? Sikatology ba? Good morning si Brother Danielo Paulo. Watching from New Zealand. Bro, naisakop ni Totir ba? Tiliron, Lotir Tiliron. Katong may pastor nga murag bulaos kayo ba, murag bugo. Ay! Awan, nag-ingon nga naba daw ta anang gipadayag 21.8. Asa may atong basahon ning pinadayag 21.8 sabi. Si San Juan may nagsuwat ana. May ingon ta nga aning kuan pagka-eksistado nato as kita wa pa ta ana kay wa pa matao ana pero Katoliko simbahan na o sa first century pero kita ang kanang ako ba pamantaan na 8 apan nga naa ba daw ta anang
apan talawan ang mga mabudi si Kuan, si Tiliro na ani. Giagit na kog debate. Di mo sokol sa may giingon sa 21:8 apan ang mga talawan, ang mga mabudion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang mga magkigilawas nun, ang mga salamangkiro, mga nagsimbag Dios Dios, pastor Dios Dios man. Sumas Biblia di apil siya ni. Apil siya ni. Pero mga bakakon, sige wali ng social media bakakapil siya ni. Kaya agong gayod sa linaw nga kalayo sa asupre ug mao ikaduhang kamatayon. O kita wa tay labot ani. Kinsa maning sa badista nga kuan? Tawagan nato ni Bi. Agoy bata pa man ni kayo. Wa pa ni. Di mo tubag tawagan man. So paluap ta ni mga igala unyang hapon. Regarding sa katong pahayag ni Roy nga Philippine Bible Society daw nagamaan ng ngalan sa Biblia. Okay, wa naman tayo igong oras ang tundalan sunod. Gayon kini ubos sa sulugon sa Ginoo manamiliti kanyo sa pagingon. Dalaygon na Dios, mayong buntag ka natong tanan. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.